Nagtapos ang Kabanata 86 sa pagpapakilala ng buong squad ng Shinsengumi at sa pagsisimula ng laban ng Human Slayer at God Slayer. Napakaganda ng mga revelasyon sa Kabanata 87 at makakakita tayo ng mga bagong karakter, kung saan nagtulungan ang mga gods at tao upang malikha ang Onigiri Amino Murakumo. Alam kong matagal ka nang naghihintay, kaya tara na at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 87, Blade of the Celestial Realm. Sa pag-uumpisa ng kabanata, mapapansin ang malaking kasiyahan sa mukha ni Soji habang nakatitig sa kanyang kalaban. Mataas naman ang tensyon sa mga gods na nanunood, at hindi maiwasang itanong ng isa kung tama ba ang kanyang nakikita, lalo na't pula ang kulay ng mga mata ni Soji. Walang atubiling sumagot ang isa, na nababalisa sa nakakatakot na anyo ng mga mata ng Demon Child. Sa panig ng mga tao, abala sa panunood ang buong squad ng Shinsengumi, at binanggit pa ni Shinpachi na matagal nang hindi niya naranasan na makitang lumalaban si Soji hanggang sa kamatayan. Samantala, tila nagiging labis-labis ang kasiyahan ni Todo sa pagdating ng inaabangan nilang bakbakan. Napuno naman ng pag-aalinlangan ang mga manunood sapagkat ang mandirigma ng sangkatauhan ay mukhang maliit na parang bata pa, kaya't nagkaroon sila ng mga katanungan sa kanilang isipan kung paano ito magtatagumpay. Narinig naman ni Isami ang mga bulong ng mga manunood, at napangiti na lamang siya. Sa kanyang isipan, sinabi ni Isami, ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang pinakamalakas na mandirigma ng Bakumatsu, at ang dahilan kung bakit ikaw ay kinatatakutan Soji. Heto na't biglang umatake si Soji ng ubod ng bilis, habang nakatayo lang si Susanoo na nag-aabang sa papalapit na pag-atake. Biglang sumigaw si Heimdall sa pangalan ni Soji nang diretsahang atakihin nito ang Sword God na si Susanoo. Nalipat naman ang panel kung saan makikitang nanonood sina Zeus, Hermes at Ares. Sinabi ni Ares, masyadong iniinsulto ni Soji ang kanyang kalaban na Diyos, kaya't magtatapos ito sa isang iglap. Inanunsyo ni Heimdall ng ubod ng lakas na magsasalpukan na ang dalawa, ngunit biglang nawala si Soji sa paningin ng lahat, kahit sina Susanoo at Ares ay lubos na nagulat sa kanilang nasaksihan. Sa isang iglap, biglang nakadikit si Soji sa kanyang katunggali ng napakabilis, kaya't labis itong ikinabigla ni Susanoo. Kitang-kita ang pawis sa mukha nito, nagpapahiwatig ng tensyon at pagkabigla sa laban. Nakaiwas ang Sword God sa atake ni Soji, ngunit biglang nawala na naman ito sa paningin ng lahat. Sa muling paglabas ni Soji ay naroon na ito sa harap ni Susanoo. Kitang-kita ang mga naipong hangin sa gagawing pag-atake ng Human Slayer. Sa pagkakataong ito, nasalag na ng Sword God ang atake ni Soji. Nagtatagisan ng lakas ang dalawa, at napatitig si Soji sa kanyang katunggali. Sa gitna ng kanilang naglalabang lakas, biglang nagpahayag si Susanoo, mas mabilis ka kaysa sa iniisip ko. Hindi ko man lang nagawa na bunutin ang aking espada. Napaatras si Soji sa lakas ni Susanoo. Habang paatras ang kanyang katawan, napansin niya ang biglang pagdating ng sipa mula sa Sword God. Mabilis niyang naiwasan ang panganib sa pamamagitan ng isang mabilis na pagtalon paitaas. Nagulantang na naman si Ares, sa lakas na ipinapakita ng maliit na mandirigma ng humanity. Sa sandaling iyon, tinapakan ni Soji ang tuhod ni Susanoo habang ito'y bumubuelo para sa isa pang pag-atake. Bumubulusok ang sandata nito papunta sa ulo ng Sword God, kita naman sa mukha ni Susanoo na nasa alanganin ang kanyang pwesto, subalit nakagawa pa rin ito ng paraan upang masalag ang atake ni Soji. Napasabi naman si Susanoo sa kanyang katunggali, tulad ng inaasahan ko, ang Tenenris Hinryo ang pinakamalakas pagdating sa labanan, habang nakangiti. Nang biglang sinabi nito na, tama na, sabay ng isang malakas na atake na nagpalipad sa kanyang katunggali sa bubungan. Makikita naman sa nagbabagang mga mata ni Soji ang determinasyon at sinabi, ang saya nito, hindi ba? Dito pa lang sa panel na ito kikilabutan ka na kay Soji, napakaangas. Mabilis na nagpatalon-talon si Soji sa ikatlong palapag ng bubungan ng mga bahay, hindi maiwasang mapansin ang kanyang galaw ni Susanoo, na tila nakikipagsabayan sa kanya. Sa isang iglap, nasa ikalawang palapag na agad si Soji, at doon nakita niyang nasa likod na siya ni Susanoo. Bumitaw ng isang malakas na sword slash si Okita, ngunit mabilis itong naiwasan ng Sword God. Nang bumagsak si Soji sa lupa, agad na naisip ni Susanoo na ito na ang tamang sandali para magbigay ng atake na tatama sa kanyang kalaban. Napansin ni Soji kaagad ang paparating na panganib, at sa mukha ni Susanoo ay kitang-kita ang pagkabigla. Kahit sa unang sandali pa lang ng pagbagsak ni Soji sa harap niya, mabilis itong nagsimulang umikot-ikot sa paligid na para bang walang pagod na nararamdaman. Habang umiikot si Soji, bigla na naman itong nagpakawala ng isang sword slash,
ngunit sa pagkakataong ito, madali nang naiwasan at nakita ni Susano ang papalapit na atake. Napasabi siya, tunay nga, ito'y masaya, habang siya'y nakangiti. Nalipat ang eksena sa pag-uusap ni Ares at Hermes. Nasabi ni Ares, kahit sa ganoong bilis, na may pangamba sa kanyang mukha. Sumagot naman si Hermes, hindi lang sa bilis niya yan, bawat hagupit ay nagdadala ng napakalaking lakas, sapat upang hatiin ang kanyang katunggali sa dalawa. Sa eksena na ito, napasabi si Zeus, nakakatakot ang killer instinct na taglay ng pambato ng mga tao. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa dalawang naglalaban habang sinabi ng Sword God, yan ang Demon Child, si Okitsuji, isang papuri galing sa Diyos ng mga espada. Sa wakas, sasabihin na rin sa atin na kapag siya ay nasa puntong sobrang masaya, ang kanyang mga mata ay nagiging mapula at tinatawag itong Onago. Ang mga matang nagbabaga na kulay pula ay patunay ng mabilis na pagkasunog o pagkaubos ng kanyang buhay. Dahil sa puso na nagpapadala ng 3 beses na normal na dami ng dugo, ang lahat ng mga selula ng kalamnan sa kanyang katawan ay gumising. Dahil dito, naging posible ang paggamit ng pisikal na kakayahan na lampas sa mga normal na tao. Ito ang dahilan kaya sobrang bilis ni Soji mga kops, napakabagsik naman talaga ng mandirigma ng sangkatauhan. Sa pagpapatuloy ng laban, nakangiti si Susano habang mistulang kumpiyansa sa pag-ilag sa atake ni Soji. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang posisyon ng katawan ni Soji. Nagsigawan na ang mga kasamahan nito sa Shinsengumi, sabay-sabay nilang isinigaw na gagamitin na ni Soji ang kanyang special move. Narito na't bumulusok na si Soji at nagpakawalan ng 3 agad na atake. Ang kaninang pangiti-ngiti na Sword God ay biglang pinagpapawisan ng malagkit sa 3 sunod-sunod na atake na sobrang bilis at tinawag itong 3 stages thrust, secret tenon Rishin Ryu technique. Buti na lang, nasalag pa rin ni Susano ang 3 sunod-sunod na atake, kung hindi, baka putol na ang kanyang ulo ngayon. Sa panel na ito, nasabi ni Heimdall na napigilan ng Sword God ang special move ni Soji. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Soji dahil walang tumama ni isa sa kanyang 3-stage thrust sa katawan ni Susano. Ngunit mapapansin na nadurog at tumagos ang atake ni Soji sa hawak na divine weapon ng Sword God. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan ni Soji sa kanilang nakita. Napasabi si Saito na magaling ang Sword God, habang si Shinpachi ay hindi makapaniwala na napigilan ni Susano ang 3 thrust sa unang subok pa lang ng pagdepensa. Si Todo naman ay inakala na matatapos ang Sword God sa special move pa lang ni Soji. Napangiti ang Sword God at nasambit niya na kamangha-mangha ang 3 stages thrust ni Soji. Napatanong naman ang God of War na si Ares kung nasira ba ang divine weapon na Sacred Treasure dahil may narinig siyang hindi kanais-nais na tunog. Sinagot naman siya ng kanyang kapatid na si Hermes na, hindi. Napapaisip si Soji kung nasira ba niya ang divine weapon ni Susano. Ngunit nang iwas-iwas ng Sword God ang kanyang divine weapon, makikita na buo pa rin ang kanyang sandata at naglabas ito ng matinding aura. Namangha ang mga god sa divine weapon ng Sword God at sinasabi na, isa sa mga pinakadakilang banal na kayamanan ng langit, ang Amino Murakumo no Tsurugi, ang Heavenly Sword of Gathering Clouds. Agad na inanunsyo ni Heimdall na sa wakas ay nailabas rin ni Susano ang kanyang espada na Amino Murakumo at nakita na rin ito sa wakas. May isang tao na hindi mapigilan ang pagtataka at nagtanong kung iyon na ba ang mismong Amino Murakumo. Agad sumagot ang isa, kahit saan mo tingnan, katana yan. Dagdag pa niya, iyan ay lubos na iba sa Amino Murakumo no Tsurugi na sinasalaysay sa kasaysayan ng Hapon, hindi ba? Tanong niya. Mga kops, tama po ang mga mapag-obserbang tao sa kanilang mga nasabi, dahil ang nasa panel na ito ay ang tunay na Amino Murakumo at ang hawak ni Susano ay malayo sa itsura ng Sacred Treasure. Sorry na agad balik na tayo sa kwento. Kapansin-pansin naman ang isang lalaking nakatitig sa hawak na divine weapon ni Susano. Ito ay walang iba kundi si Hukiya Sutsuna, isang tanyag na panday ng mga sandata. Kasama niya ang 2 mahusay na panday, sina Sanjo Kunchika at Onamaru Kunetsuna. Kilala sila bilang mga eksperto sa kanilang larangan, at ang kanilang mga obra maestra ay kinikilala sa buong sangkatauhan. Ang obra maestra ni Hukiya Sutsuna ay ang Dojigiri Sutsuna, habang si Sanjo Kunchika ay kilala sa kanyang Mikazuki Myunchika, at si Awatiguchi Kunetsuna naman ay kilala sa kanyang Onamaru Kunetsuna. Inilahad sa atin ni Hukiya Sutsuna ang kanyang nadama, kahit ako ang gumawa nito, ako pa rin ay humahanga sa galing nito, aniya. Sumang-ayon naman si Sanjo Fanenchi sa sinabi ng kanyang kaibigan. Habang si Awatiguchi Kutsuna ay mariing sinabi, ang espada na ito ay walang dudang pinakamahusay sa buong kasaysayan.
Nakakamangha talaga ang mga kaganapan. Isang di malilimutang panel kung saan ipinakilala sa atin ang isang dakilang god mula sa mitolohiyang Griego, ang goddess of blacksmithing na si Calliope. Siya ang tumunaw sa legendary sacred sword, ang Amino Murakumo. Kasama niya ang isa pang makapangyarihang Greek god na si Hephaestus, ang Diyos ng apoy at blacksmithing. Sa mga sandaling yun, ibinulalas ni Hephaestus na nabuo ang unyon ng mga pinakamahuhusay na Diyos at taong panday, at ibinuhos nila ang lahat ng kanilang kasanayan sa paggawa ng isang bagong espada at nalikha nila ang ultimate sword. Narinig naman ni Heimdall ang mga revelasyon ni Hephaestus kaya dali-dali na tinutukan ng kamera ang mga pinakamahuhusay na panday. Bumalik ang eksena sa dalawang naglalaban, at may ngiti sa kanyang mukha si Shoji nang sabihin na talagang napakaganda ng espada ni Susanoo. Sumang-ayon naman si Susanoo sa kanyang katunggali habang winawasiwas ang kanyang banal na sandata. Kahanga-hanga talaga ang espada ko, aniya, sino ba ang makakatanggi sa ganda nito? At dito sa panel na to, pinangalanan ni Susanoo ang kanyang bagong divine weapon bilang Onigiri Amino Murakumo. Dagdag pa niya, hindi ko akalaing darating ang araw na magagamit ko ito. Ito lang ang espada na angkop para patayin ang Demon Child. Humanga naman si Miyamoto Musashi sa divine weapon ni Susanoo at nasabi na hindi ordinaryo ang bagay na yan. Si Kojiro Sasaki naman ay nagulat habang si Haris napasabi ng, isipin mo, ang mga tao at mga Diyos ay magtutulungan upang gawing katana ang isang espada. Dagdag pa ng Valkyrie, nakakagulat na ang isang sagradong kayamanan ay karaniwang lumalakas. Nilumpasan ni Lord Susanoo ang aking inaasahan. Sa wakas, gagamitin na ni Susanoo ang kanyang Onigiri Amino. Sa paglipat sa susunod na eksena, ipapaliwanag sa atin na ang Diyos ng Espada ay pumosisyon sa unang pagkakataon sa nakamamatay na laban na ito at ito ay hindi kakaiba, ang posisyon na ito ay tinatawag na Sigan. Isa sa mga nanonood ay nagtanong kung bakit tinawag na Sword God si Susanoo, habang may iba naman na may maraming inaasahan sa laban. May isa pang nagsabi na ang posisyon ng Sword God ay medyo pangkaraniwan lamang. Ngunit sa paningin ng mga swordsman, hindi basta-basta ang pagpapakita ni Susanoo ng kanyang posisyon. Nagkaroon ng iba-ibang opinyon ang mga tao kung ano ang kahalintulad na atake ng posisyon na ginawa ng Sword God. Ang isa ay nagsasabi ng Seijo Udan, ang susunod ay Ox the Bull, at ang ikatlo ay Albert the Fool, ika-apat ay Hassou no Kamay, The Eight Directions, ikalima ay Spanish Swordsmanship at ang huli ay French Style. Mga Pops, bakit nga ba may iba't ibang opinyon sa posisyong iyon kung saan hindi naman gumagalaw ang Sword God kahit na bahagya? Habang ang mga swordsman ay nanginginig na makita nila ang tindig na iyon, ang unang nakapansin ng kakaibang nangyayari ay walang iba kundi ang Demon Child, na si Okita Shoji. Natulala naman ang mga mabangis na mandirigma ng Bakumatsu, walang iba kundi ang Shinsengumi, at ang mga master sa Sengoku ay napagtanto na nila ang gagawing pag-atake ng Sword God. Sa puntong ito, alam na rin ni Kojiro ang gagawing atake ni Susanoo at kita sa kanyang mukha na ito ay lubos na napakahanga. Nakangiti ang dalawang magkaibigan habang sinasabi ni Miyamoto, kaya pala iyon ang posisyon ng Sword God na si Susanoo. Napatanong naman si Haris sa dalawa, ano bang meron sa inyo? Hindi ba't normal lang siyang nakatayo doon? Ganito ba ang hitsura? Sinagot naman siya ni Kojiro ng, hindi. Dagdag pa niya, ang pinakamataas na uri ng espada, ang mga nagnanais dito ay dapat makakita nito, ang posisyong iyon ay bawat isa sa kanila. Napaisip naman si Haris sa kahulugan ng mga nasabi ni Kojiro. Sa panel na ito, dagdag ng Greatest Loser, ito ay ang Seigan, napakaangas. Nakakakilabot ang aura na bumabalot kay Susanoo, mga Kops. Ipapaalala ko lang na ang paglalarawan ng God of War na minsan nang nakalapit sa aura ng Sword God ay pakiramdam niya, ang bigat ng kanyang katawan at para siyang madudurog. Malaki ang maaaring maging epekto nito kay Shoji kung sakaling subukang lumapit muli ng Demon Child sa kanya. Napatanong naman si Susanoo sa kanyang katunggali, kung siya ba talaga si Okita Shoji, dahil kung ito nga ang Demon Child ay siguradong makikita niya ito, tanong ni Susanoo. Wala namang naisagot ang Demon Child sa tanong sa kanya, subalit sa paningin ni Shoji ay kitang-kita niya ang Shinrayao Yorozo, ang Godly Myriad, kung saan iba't ibang posisyon ng pag-atake ang kanyang nakikita sa kanyang harapan. Sa huling panel ng manga, hinamon ng Sword God ang Demon Child na ipakita nito ang lahat ng meron siya. Abangan niyo po ang chapter analysis ko, hindi ko na naisama dahil sa sobrang haba ng Kabanata 87 na punong-puno ng pasabog. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan.
Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!